Magandang umaga, buenos dias, maayong buntag, Zamboanga Peninsula. Nandito na naman po tayo para sa isang makabuluhang diskusyon dito lamang sa Kapihan sa Region 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Bilang ahensya na nangunguna sa pagtataguyod at pangangalaga sa karapatan ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya, makakasama natin sa ating episode ngayong araw ang Department of Migrant Workers o DMW. Ating pag-uusapan ang kanilang mga programa at serbisyong hatid para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga OFWs. Pero bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga, inaanyayahan namin kayo na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao, cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. Of course, we would like to acknowledge our online viewers mula sa iba't ibang panig ng rehiyon at bansa. At ang ating mga media partners na kasama natin dito ngayon sa ating venue. Magandang umaga po sa inyong lahat. At this point, let us welcome our resource person for today's episode. We have Sir Lito Sidorano, Labor and Employment Officer of Pagadian Regional Extension Office of DMW Regional Office. Good morning, sir. Good morning, sir. No? Good morning sa ato ang tanan. Yes, we are very happy na binigyan mo po ng time yung pagbisita at pag-join sa ating episode ngayong araw. Yes, of course. Na-adjud me time. Anang at kuan basta paghatag ng information sa ato ang mga OFW diri sa Pagadian and not just Pagadian but in the entire Region 9. Yes, to start with our discussion, sir, Sir Lito, can you please introduce to us, ano nga ba ang function ng DMW? So, good morning. Maayong adlaw on behalf of our Regional Director, Gay Irish Tangkalagan. The Department of Migrant Workers, DMW, is the executive department of the Philippine government tasked to protect the rights and promote the welfare of overseas Filipino workers or OFW. The department was created by virtue of the DMW Act or the Republic Act 11641, which was signed by the President Rodrigo Roa Duterte on December 30, 2021. The DMW Act number 11641 took effect on February 3, 2022. Wherein the DMW was created, established, and constituted. It now assumes and performs all the powers and functions of 7 merged agencies, namely POAA or Philippine Overseas Employment Administration, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs of the DFA, International Labor Affairs Bureau, Philippine Overseas Labor Offices, or now tinatawag natin na Migrant Workers Office, National Maritime Polytechnic, National Reintegration Center for OFWs, Office of the Social Welfare Attaché under the DSWD. The agency operates under DMW. Supervision is the Overseas Workers Welfare Administration or OWA. So attached agency po ng DMW si OWA. So our major programs of DMW, we have 4. The reintegration programs. So first is Action Fund, no? So I have the data here from the January to November 2025 pa. We have 136 beneficiaries or worth 16,658,000 under Action Fund. And also we have the Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program ng DMW. So we have our beneficiaries data from January to November, 163 beneficiaries, a total of 1,630,000. No? So third is the Livelihood Development Assistance Program or LDAP. So we have 22 beneficiaries last year. No? January to November were 220,000. And also the last one for the reintegration is sa Pinas, Ikaw ang Ma'am and Sir. So ito yung mga teachers na nag-abroad, no, nanimpalad sa gawas. Tapos bumalik dito sa Pilipinas, then kung qualified sila for sa Pinas, Ikaw ang Ma'am and Sir, pwede sila mag-apply dito. And
Ito yung sa protection programs. So we have airtape campaigns and legal assistance. Then, the processing programs and services ng DMW, we have ito yung the Overseas Employment Certificate or OEC. Ito yung kinakailangan ng ating mga OFW pabalik ng bansa. So, why many OFWs from Zamboanga del Sur continue to seek employment abroad and how the DMW responds on it, di ba? So, many residents of Zamboanga del Sur continue to pursue overseas employment due to combination of economic, social, and aspirational factors. So, ngano man jud nga daghan man jud nga mga na katauhan, not just sa Pagadian, not dili lang kay sa Zamboanga del Sur, pati na sa ato ang mga silingan nga mga probinsya, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and also no mo cater pud ta og atong silingan sa laing region, sama sa region 10 diri sa Osamis, no? Naga-cater po na nato diari sa Pagadian. So ngano man jud nga gusto man jud sila mo abroad. Una dira ang ilang una dira nga rason is ang edukasyon. Edukasyon sa ilahang mga anak, no? Ang uban kay para to build a house, para mas maayo, mas ligon pa jud ang ilahang puyanan, di ba, sa ato mga OFW. And also, ang uban po, kay para lang maka-experience kung paunsa ang kabugnaw sa laing nasod, di ba? Mostly sa European countries. So, OFWs from the province often aim to earn enough for build home, support education of children, pay dips, bayad sa utang, mostly sa ato ang mga kuan. Then, start small business. Remittances remain a major driver of economic activity for many families in Zamboanga del Sur. Lack of specialized local industries, influence of community networks. Zamboanga del Sur has long established OFW communities, success stories or relatives, neighbors, and friends working abroad often motivate others to follow the same path. So, DMW's response to the needs of OFWs from Zamboanga del Sur, the Department of Migrant Workers continue to expand its presence and services across the province to ensure that aspiring and returning OFWs receive timely, safe, and accessible support. So, strengthening OFW help desk and municipality. So, muna ni siya ato ang mga actions no, nga ginabuhat para ma-aware pa jud ang ato ang mga magplano o ato ang mga formerly OFW. So, first dira is ang atong strengthening OFW help desk in municipality. So, nagakandak ni og courtesy visits sa ato ang mga municipality mayors para ipaabot nato no para sa mag-establish sa ato ang help desk sa ato ang mga OFW para mas dali ra jud ma-access. Dili na sila kinahanglan pa muadto sa diri sa sentro sa Pagadian or siyempre sa Zamboanga sa regional office. So pwede sila makaduol sa munisipyo or sa ilang barangay level pwede sila makayo og tabang, then ma-assist dayon nato ang concerns ni OFW. Second is intensified anti-illegal recruitment and anti-trafficking campaigns to protect job seekers, especially in high-risk rural areas, kanang sa mga bukid-bukid, di ba? Mostly mao jud na kasagaran ang biktima sa trafficking. Third, deployment of fast, accessible pre-employment services. So through coordinated initiative with recruitment agencies and local partners, DMW provides job fairs, pre-employment orientation seminars, contract verification, guidance, and advisory on in-demand skills abroad. Fourth is the reintegration assistance for returning OFWs. So naatay livelihood programs, financial literacy workshops, skills training, kauban sa ato ang mga partner government agencies. So, employment referral assistance. These programs help returning OFWs build sustainable lives in the province. So, fifth is the enhanced accessibility through provincial partnership, OFW help desk, with ongoing coordination with the LGUs in Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, to ensure that services such as
case intake, welfare assistance, documentation support, and grievance handling are increasingly available at the municipal level. So mao na siya ato ang purpose nganong kinahanglan jud ta mag-establish og help desk and partnership with the LGUs. So how is the DMW addressing illegal recruitment and documentation issues affecting migrant workers? So the Department of Migrant Workers, DMW, is taking aggressive, coordinated, and community-based measures to combat illegal recruitment, trafficking in persons, and documentation problems that continue to affect aspiring migrant workers, especially in geographically dispersed areas like Zamboanga Peninsula in Samba Sultan. First is intensified anti-illegal recruitment and anti-trafficking. Second, expansion and strengthening of OFW help desk, active enforcement, investigation, and case filing. Fourth is ensuring proper documentation and legal pathways sa tuang mga OFWs and partners agencies. And six is the reintegration and support to victims. So kanang mga biktima sa illegal recruitment, human trafficking, di ba? Naana sila po yung mga financial assistance nga madawat sa MUA. And dirita no sa function sa tuang MWO or Migrant Workers Office sa gawas. No, sila na who monitors the conditions of OFWs from Zamboanga del Sur once they are deployed overseas. How does the DMW ensure accountability and swift action when problems or abuses occur in abroad? So mo ni siya ang function sa tuang Migrant Workers Office, monitoring the welfare and protection of OFWs from Zamboanga del Sur and the entire Region 9 is a shared responsibility of several DMW units and Philippine government offices abroad. The coordinated structure ensure that OFW remain protected throughout the entire cycle of migration. So dili jud na siya pasagdan, dili jud na basta-basta nga mapasagdan nato ang OFW once naana sila sa gawas. Overseas monitoring is led by the Migrant Workers Office, formerly POLO. The Migrant Workers Office, or MWOs, under the Department of Migrant Workers, serve as the primary frontline units overseas. They closely monitor the condition of OFWs by conducting welfare case tracking, visiting OFWs in workplace, shelter, and hospitals, coordinating with employers, foreign recruitment agencies, and host country authorities. So sila na ang nag-communicate dito. So mo na ang function sa ato ang Migrant Workers Office and providing legal and contract assistance. MWO serve as the direct link between the Philippine government and the overseas abroad. Coordinating with the Philippine embassies and consulates, MWOs work side by side with. So Philippine embassies, consulates, and assistance to nationals, teams, these offices assist with diplomatic intervention, custody or rescue operation, repatriation, jail visits, and facilitating negotiation with host governments. This ensures a full government approach to migrant protections. DMW central and regional offices handle case escalation and immediate response for OFWs from Zamboanga del Sur, DMW Regional Office, and manage. Ano siya ganihan, no? Ato ang case reporting from families. So kinahanglan kung like ato ang OFW diari sa Zamboanga del Sur sa Pagadian, kung naatay problema like gimaltrato, maltreated, no, naka-inform na si OFW like problemado siya dito sa iyang employer. So dapat ang pamilya is mo report dahil diri sa tuang opisina kay para matagaan nato og action og ma-forward nato ang ilahang concern or request dito sa MWO host country kung asan si OFW. So ensuring accountability in swift action, DMW enforces accountability through several mechanisms: mandatory contract verification and employer screening before deployment. DMW verifies employer legitimacy, work conditions, and job orders, preventing workers from failing to abusive or fake placements. Crackdown on erring agencies and employers. When abuse occur, DMW may impose suspension or cancellation of recruitment agencies
and licenses. So, blacklisting of foreign placement agencies, kato na ning mga nakasuhan ng mga employer, sir, pwede nato na sila ipa-blacklist, no? Para dili na sila kakuha og OFW or mga helper. Reintegration post-case support. So rescued or repatriated OFWs receive assistance such as livelihood package, financial grants, medical support, and skills training, ensuring they can safely transition back home. No? Foreign recruitment agencies and private recruitment agencies are essential partners in ensuring the safe, legal, and ethical deployment of Filipino migrant workers. Both operate under the strict regulatory oversight of the Department of Migrant Workers, DMW, and are required to comply with all standards prescribed under RA 11641 and related IRS. So, unsa bay role sa ato ang mga private recruitment agencies, no? So, PRA serve as the licensed local recruiters responsible for facilitating the overseas employment of the Filipino workers. So kaning mga ato ang mga partner agencies no kanang during sa ato ang job fair naman jud tay gina-invite ana mga recruitment agencies abroad. So kana amo ang gina-invite nga mga agencies during job fair, especially kato mga nangahitabo diri sa pagadian nga mga job fair. So legit na siya nga agency, registered na sila. So they are na sila available job orders posting sa ato ang page no nga pwede nila mabisita. So unsa ba ang mga responsibilities ni agency? For recruitment and pre-deployment processing, no? Conducting legal and transparent recruitment activities, ensuring that job orders are valid, approved, and verified by the DMW, providing accurate and truthful job information. Second is documentation of workers, assisting workers in the processing of required documents such as employment contract, visa, medical requirements, DMW clearances, pre-employment orientation seminar or PIOS. So diri sa pre-employment orientation seminar or PIOS, diri nato sa ginahisgutan ang katong mga unsa ang culture sa ilang country nga agtuan. Siyempre naman dyan ay adjustment sa culture, not just culture pero sa foods, di ba? Sa batasan sa ilahang employer. So ginaseminar na sila like sa oras sa unsay oras dito unsay naay differences sa oras diri sa Pilipinas ug sa dito sa country. So gina-orient na sila para at least aware sila, no? And coordinating with foreign ensuring complete and correct document before deployment. So gina-ensure na siya sa ato ang mga PRAs diari sa lokal nga dapat unsa sila i-deploy is kompleto jud na ilahang documents. And coordination with foreign recruitment agencies. So mo na ni siya ang katumpong mga agencies nga partners sa tuang local agencies didto sa host country nga agtuan sa mga OFWs, matching qualified job seekers to employer requirements. Gini ba si OFW nga nag-apply is qualified ba ni siya sa tuang ginapangita sa tuang employer dito gawas. Ensuring FRAs adhere to DMW regulations, facilitating communication between workers and overseas employers. Workers' protection, ensuring workers are deployed only to verified and legitimate employers, providing pre-departure guidance and education, assisting workers and families in case of disputes, contract issues, or complaint. So, kung naanay, for example, si OFW naana dito, then nag-complain siya kay lagi dili mao ang iyahang kuana sa contract ang iyang gitrabaho. So kana nga time pwede na siya kung si OFW or ang family nga nabilin diari sa Pilipinas, pwede kaayo na mo report sa ato ang opisina kay para matagaan nato na og paspas nga action, no? Dili na ta maghulat nga si OFW i-maltreat pa, no? Ibugbog pa. So dapat tagaan jud ay national siya action. So, maintaining a responsive mechanism for workers' welfare cases. Accountability, FRAs are legally eligible for violations of recruitment, rules, contract breaches, and unethical practices.
they may face suspension fines. So naay chance ana once nga dili nato makuan, so naay suspension ato ang mga FRAs. Pwede nato nga makuan ang ilang license. Contract compliance, ensuring that employers follow the approved employment contract including salary and benefits, working hours, leave entitlements, accommodation and food provision, safety and welfare standards. So mostly diri sa tuwa sir ang ato ang mga mostly nga nadawat nga mga complaint is kining regarding sa salary. So throughout sa ato mga tabang po sa tuwa mga agency, so ma-settle ra po dato na siya nga mga cases regarding salary problems sa ato ang mga OFWs. So accountability, if RAs are held accountable for employer violation, they may be subject to blacklisting, suspension of accreditation, or removal from the DMW system. So, how is the DMW partnering with the LGU and other NGAs to raise awareness, job opportunities, and potential business to aspiring OFWs in Zamboanga del Sur? So, hindi lang nag-iisa ang DMW sa aming trabaho. No? Malakas ang aming partnership namin sa LGUs at iba pang ahensya tulad ng DOLE or Department of Labor and Employment, DTI, DSWD, also the TESDA, DepEd, at syempre ang PIA. Together, we conduct job fairs, recruitment caravans, airtape and PO seminars, livelihood and entrepreneurial trainings, OFW reintegration programs, awareness activities para maiwasan ang trafficking and illegal recruitment. Ang vision dito ay ecosystem, isang buong komunidad at gobyerno na ang sabay-sabay nagbabantay at tumutulong sa ating migrant workers. So, yan lamang po ang ating mga programs and services ng DMW. Yes, thank you Sir Lito for highlighting talaga kung ano yung ginagawa ng DMW, especially dito sa Zamboanga del Sur and for the entire Zamboanga Peninsula. Now let's give chance for our media partners na nag-join sa atin dito to ask questions. So for the first question, let us have Sir June Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Good morning, sir. Good morning. Ang tanong ko lang po, sir, is yung sa free education. Ito po ay tanong mula sa OFW po. Yung free education sa mga OFW, yung mga anak nila, paano po ba yung sistema po? Scholarship program. So yung scholarship program po natin is under po siya ng OWA. Okay. So pwede rin na sila mag-visit sa opisina ng OWA para magtanong kung kailan po yung posting or kailan po yung magsimula yung application ng kanilang scholarship program. Pangalawang tanong po, sir. Ito pong sa yung loan ng UWA para sa mga OFW na gusto mag-business. Paano po ba yung paraan nito, sir, para maka-avail ang mga OFW? Yan, sir, ay programa rin ng OWA, yung sa loan. So, sa akong nahibalaan is kinahanglan na siya og collateral para sa ato ang loan program sa ato ang OFW sa OWA. So kung gusto yun sila sir nga ma-explainan jud sila sa ilahang sa loan program sa OWA is pwede sila mo bisita sa OWA office. Yun lang naman po, sir. Thank you so much. Okay, thank you sir. Thank you Sir June Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Sir, ito lang parang for point of clarification and siguro para ma-emphasize natin. Unsa ba gyud ang difference between the DMW and katong naka-question kasi si Sir June about OWA services? So si OWA is naapod sila yung program sa welfare, reintegration and livelihood programs sa mga OFWs. So halos pare-pareha ra jud pud mi og programs, no? Okay. So dili ra kaayo siya kuan. Pero lahi lang jud siya nga kuan. Okay. Sige, thank you, sir. Let's entertain questions naman from Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Yes, sir. Hello sir, good morning. Hello. Okay, good morning, sir. Ang tanong ko po ay tungkol ito sa siyempre, sa mga seamans. Isa siyang OFW tapos nag-abroad siya, yung trabaho niya ay sa palaisdaan sa ibang bansa. Nagdid pa ba siya ng seaman's book? Palaisdaan sir, so Yung fishing vessels.
Yes Oo. sir, once nga kuan na siya, kinahanglan gyapon na siya og kuan basta kuan siya seaman. Bisa gagmay lang nga kuan sir. Oo. Need po Pero ka din. kung kuan na siya sir, kung under land based na siya nga trabaho lang, so dili ra na siya kinahanglan og seaman's book kay kung sa land based lang na siya, wala siya nagasakay og barko, so mahulog na siya nga land based lang. Okay, sir, diri sa Zamboanga del Sur, pila naman ka association under sa OWA ang nahatagan ninyo og assistance katong mga ex-OFW o especially katong wala kahuman sa ilang contract, syempre na mo may assistance ana under sa OWA ra gihapon. Murag Under OWA ra gyapon na gihapon. siya sir sa OWA ang Oh. kanang association nga which is under na sila silang tulong puso program sa OWA. Murag- No, wala koy data na karon sir kay kuan man na okay. siya under sa. So ang OWA ga-insist ra gihapon tong previous nga program nila. Yes sir, nag-insist ra gyapon ang ilahang mga programa. How about aning sa POA sir, unsa na iyang function ron? Murag na nakuha naman siya sa Ang DMW. POA sir, mauna na siya karon ng DMW. Pila ka manpower agency ang registrado sir? Dito, Sa Pagadian sir. City. Sama sa akong hikuan ganiha na ata ang DMW assumes and performs 7 merged agencies. Mo na to siya ang POA katong sa OMWA sa under sa DFA sa una and ang International Labor Affairs Bureau, ang POLO or for now is ang Migrant Workers Office na siya. No, under DOLE po na siya sa una. Then ang National Maritime Polytechnic and ang National Reintegration Center for OFWs and Office of the Social Welfare Attaché or under na po na siya sa una sa DSWD. Okay, like for example sir, kadag dayo OFW nga magka-problema sa laing nasod. Unya ang iyang gi-applyan ang agency dire, basta mao na siya ang agency. Ano ba siya ang cooperation nga mo coordinate po sa inyo ha para matabangan tong OFW nga sila may usa sa agency may iyang gi-applyan? Yes sir, mas maayo gani na sir nga ang agency mismo kung na-monitor nila ang ilahang na-deploy nga worker is nagka-problema then mo kuan sila mo report sila sa mas maayo na sir. Pero mostly sa nakita mo na sir once nga kabalo na ang agency ana nga nagka-problema ilang gi-deployed naana sila ang ilang foreign recruitment agency partner is mo coordinate na sila dito para ma-assist o ma-visit sa OFW kung kumusta na siya or okay pa ba siya kung naka-raise man gani og concerns and problems sa ilang opisina. Okay sir, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, thank you, Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Now, let's entertain question from Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. Ayan, good morning, sir. Good morning, ma'am. Nitong bago lang, may nag-viral po na biktima ng fraudulent recruitment. May isang Filipino na pinangakuha ng overseas civilian job, pero pagdating sa ibang bansa, yun pala na-enlist siya sa Foreign Armed Forces. Ano po ba ang ginagawa ngayon ng DMW Region 9 upang maiwasan ang ganitong pangyayari at wala pong mabibiktima dito sa ating rehiyon? Yes, no? So, sama sa akong nayakuan ganihan na state. So, ang DMW nagapadayon o campaign under illegal recruitment, awareness. So, naga-radio station mi para ma-aware lang jud. Nag-barangay level ta para lang ma-aware ang katauhan o ang mga magplano, ang family sa atong mga OFWs para ma-aware lang jud sa mga iyong nana nga scenario, no? Para mahatagan sila og information nga kung mag-apply man gani, dapat dito na jud ta sa legit agency kay dili sila pwede magpadala ng mga pangako na napapako, di ba? Last November, sir, is nakasama po namin kayo with RD Tangkalagan, which is nagbibigay po kayo ng assistance dun po sa namatay na OFW sa RM at saka sa Aurora. Sinabi po ni RD na mag-provide po ang DMW ng legal assistance dun po sa pamilya ng OFW na namatay sa Aurora. Any updates po sa OFW na yon? So far as of now, ma'am, patuloy pa rin yung legal assistance natin na binigay kasi naman to siya i-claim pagod nga mga benefits dito sa gawa. So padayon ragyapon ta. So far, ma'am, wala pa ko'y nakuan nga kung na-update, maghatag ra jud mi dayon sa inyo ha po. Last question po, sir, ang DMW ba ay may mga inilalaan din na mga livelihood para po sa mga OFWs na wala nang balak bumalik sa ibang bansa at mag-for good na dito sa Pilipinas?
So yung binibigay po natin na livelihood assistance para sa ating mga OFWs, sila yung mga OFWs na distressed, maltreated, unfinished contract. So kung mag-for good sila, may livelihood assistance po tayo na ibinibigay po. Worth 15,000 po na livelihood assistance para pagpansimula. Para hopefully dili na sila mubalik abroad, no? Kay mag-focus na lang sila sa negosyo, livelihood assistance nga gihatag namo. Ano po kaya ang mga hakbang na pwedeng gagawin ng ating mga OFW? Siyempre may mga nanonood po ngayon sa ating live. Halimbawa gusto nilang maka-avail sa livelihood assistance na ibibigay ng DMW, sir. Okay, no? Katong sa mga tong OFW, so bisita lang ta sa office para ma-evaluate nato ang ilahang documents and requirements and kung qualified ba jud sila sa ato ang livelihood assistance, ma'am. Ayan, thank you po. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. Now, let's entertain question from Sir Elmer Maghanoy ng Media Link, Pagadian. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Okay ra. Sir, atong klarohon, sir ba, ang inyong office may nagtanaw sa mga legal o illegal nga mga recruitment agency nga para abroad. Yes, sir. Kung unsaon man ninyo pag-identify o pagtanaw nga kaning mga nang-recruit din illegal ba o dili illegal? So, kana siya, sir, no, by the help sa ato ang mga kauban pod nga mga agencies, no, kanang mga illegal recruiter, mao na sila, sir, katong mga nagsuroy-suroy nga walay agency diari sa Pagadian, no? So, dili na kanang like maghatag og flyers kanang ibarangay-barangay, naga-promise og paspas nga proseso pag pang-apply abroad. Isa na siya sa mga tip nga kini siya possible ni siya nga dili ni siya legit nga agency or recruiter. Once nga like tagaan lang kag okay 1 month nga processing na ana ka ana sa kuan, mao ni imong buhaton, no? Then wala sila, ang transaction is wala na hitabo sa opisina mismo sa agency. Kanang like naa lang sa inyong balay, dira sa inyong balay giproseso. O nagaagto lang sa imuha ang naga-recruit. So isa na siya, sir, sa mga kuan nga dapat natong likayan para ma-aware ta nga dili ta mabiktima sa mga illegal recruiter. Pananglitan, sir, na sa flyers, moingon siya nga legal siya kay nasa opisina. Nang-recruit siya sa Pagadian City, pero taga-Usamis siya o taga-Iligan o Cagayan. Unsa man ni siya? Considered ba ni nga legal or illegal? Once nga na kuan siya, sir, authorized siya sa agency nga mang-recruit, okay lang na siya. Once nga registered ang agency. Dayon mas maayo jud, sir, katong ato mga nagplano mo apply abroad is pwede sila mo bisita sa ato ang website para ma-check nila ang kuan legitimacy sa usa ka agency kay makita naman gud nato na siya karon using our technology po. So pag naay mo report sa inyong office nga nay nang recruit din akong tanaw illegal kay walay opisina, kinahanglan pa bang mo secure og affidavit ang katong mo kumpin o diretso na nga kamo mismo mo ning kamot aron adtuon? Mo secure siya kinahanglan og affidavit, sir, kay para matagaan nato og aksyon. So atong tanaw, sir, mag-secure pag affidavit murag dili kay matuman ang inyong trabaho sa opisina nganuman walay gamay ra, no? Imposible na kay nang mag-secure pa sa affidavit kay dili kanang mainitan siya o di ba na masuko niya, samantala og kamugod mismo naman mo legal personality. Dili man po na siya nato i-expose ang kuan, sir. Bali maglihok ang DMW na pero dili na siya kinahanglan expose ang katong nag-report. Para safe po to ang nag-report. Sa to pa matabangan na ninyo. Matabangan na gyapon, sir. Dili na to siya expose. dili ra to i-expose tong nag-report kay para at least dili ra pud siya makuan kumbaga mainitan sa kung atong reklamo nga recruiter. Like mostly ra ba karon kay ang uban nga legal recruiter nato is mga silingan lang. Ana, sir. Na delikado. Kadang mga problema sa kuan, sir, sa ato ning kuan, sir, atong tiwason na sumpayon kay orag related ni ba? Naay problema ang usa ka OFW dito sa gawas sa nasod. Naa ba mo'y mutabang anak niya dito? Yes, sir. Mao na siya, sir. Na mo opisina sa gawas? Yes, sir. Mao na siya ang ato ang migrant workers office. Sila na ito ang mo kuan nga i-secure ang safety sa ato mga OFW kung makadawat man gani sila complain.
Na ako inahibalaan, sir ba, ang city government na siya gimugna nga kanang puga. Pagadian City OFW, unsa ni siya? Global Association. Lokal o lokal nga kuan association nila. So kada buntag nila warag na siya ibutan tala sa usa ka area, warag na sila kuan dito kanang common nga chat area. So unsa man ni nga klase nga association, nakatabang ba sa inyong office or kinahanglan ba pod nga kamo pod mutabang ani o unsa man ni opisina? So dako kay siyang tabang po siya sir ang poga sa mga opisina no kay ngano ang coordination is paspas na bali na ang member kasi ana is daghan na no diri sa Interpagadian, so na officer man po sila, so ang paspas ang ato ang kuana na like ang si member mag-complain dito kay president, si president mag-report dira sa sa City Hall, then ang City Hall magkuan sa mua, no? Mapaspas jud siya ang trabaho. And less hassle po siya sa ato ang mga OFW kay dili na sila kinahanglan pa moadto diri sa syudad mismo kay especially kung layo sila sir. Mas dali ang kuan through text lang or tawag, so matagaan na dai nato og action. So posible siguro nga advisable pod nga moapil ang mga tuas gawas sa nasod labi nag taga Zamboanga del Sur, moapil ani nga organisasyon. Yes sir. Mas maayo jud nga moapil sila kay para kuan mas madali ang kuan tabang nga ilahang gusto. Okay sir, salamat kay sir. Yes sir, thank you kay sir. Thank you, Sir Elmer Maghanoy ng Media Link Pagadian. Ano lang, rejoinder dun sa question ni, kasi na-highlight po niya na merong affidavit. Sir, ano ba talaga yung importance for the affidavit and meron ba kayong assistance for them to secure an affidavit before pwede reklamo ang usa ka illegal, no possible nga illegal recruitment agency? Naman tayo kuan sir kanang mga under sa pao, so pwede prefer man na siya dira magpakuan og kuan, magpabuhat og affidavit. Detailed lang kung unsay na kuan dito sa sa recruiter like anana, then kuan report na rin sa office. So if ever sir tip lang ang nadawat, so Oo. nakakita mi, uy, naamay ng recruit diri sa among silingan. Murag unsa ka ni din So ay tip kana nga cases sir, kana nga cases sir Mhm. is kinahanglan kung pwede si OFW ang akto sa opisina. Siyag yun ang Oo, moreklamo. no. So At dili least- di ay pwede at nga. least- Okay. Except na lang kung siya mismo is biktima sa kuan na jud. Oh, okay. Sige sir, thank you for clarifying. Now let's entertain question from Miss Joanne Gook ng XFM. Exciting morning po, sir. Hello ma'am, good morning. Sige ka mention mo adto sa opisina mo direkto. For the record, sir, pwede ba nimo isulti ang exact address and location sa inyong office para sa atong mga viewers and listeners karon? Okay, ang atong opisina diri sa Pagadian is located siya sa C3 4th floor. Okay. Sir, pwede ba nato masayran kung within Zamboanga Peninsula lang kung kumusta ang situation sa ato ang mga overseas Filipino workers? So far ma'am, okay okay lang jud pud siya no kay dili kayo wala kayo tay mga reports sa ato ang mga OFWs especially diri sa Pagadian. So far wala mag 2 weeks na no wala mi nadawat nga report, and so happy kaayo mi kay ngano wala mi nakuan nga concern, so okay ra jud pud ato ang mga OFWs kuan diri sa Zamboanga Peninsula. Okay, sir. So today is February 24. Yes. So you mentioned nga 2 weeks na wala mo naka-receive og any concern. So how about the past month or the past weeks? So ubay-ubay jud pod ang kuan no. Ubay-ubay jud pod ang mga complaint and problem nga nadawat namo sa opisina. Pero kana siya ato na siyang gitagaan og action og para ma-rescue no og matabangan ato ang OFWs. Sir, kanang ubay-ubay nga concerns nga na-receive sa office, unsa kaayo or unsa kasagaran kung ato siyang ihimay-himayon? Unsa siya kaayo ang pinakadaghan nga concerns, sir, nga relevant nga pare-parehas? So mostly ang kuan nga mga problema jud is kanang maltreatment sa ato ang mga OFWs nang wala gi pakaon kana ang mga concerns sa ato ang pamilya diari no nga mag-report sa opisina like kulang sa tulog ana kanang overwork health issues no sa ato ang mga OFWs mga nagkasakit dito, so mao na atong ginatagaan og paspas nga action ma'am. Okay. Sir, so
magpasalamaton po tano kay naapoy mga OFW nga naka-experience ana, of which na-rescue na sila, napauli na sila. But then wala lang gani pila ka bulan or simana di maabtan og pila ka adlaw mubalik na pod. So unsa man ato ang as tinugyanan sa DMW, unsa man atong ikasulti ng mga victims nga OFW? So gina-encourage na namo sila nga hunta dili na sila mobalik. Oo, dapat kung mobalik man gani sila, kung mentality ready na sila, emotionally ready na sila, kasi mostly like for example sa mga especially sa first timer ma'am, mostly sila ang mga nagkuan kana mga naay mga complain, no? Like na-shock sila, culture shock, na tapos pila ka kuan ani mo balik lang. So pag mo report na siya sa opisina, ina-advise na namo na siya kung ikaw ready na ka. So dili man po natugod sila makuan nga dili mga abroad, di ba? So ginakaon na muna sila nga kung ready na kung gusto na jud mo trabaho balik, okay, wala problema. Pero ginatagaan nato na sila og livelihood ma'am, one-time grant nga livelihood assistance po. Okay. So aside from livelihood assistance nga gihatag nato sa mga biktima, sir, do na bay laing mga intervention like kanang bitaw sa counseling nila para maibalik ang ilahang emotional distress sila, para maibalik sila sa normal, sir? Naabay gi-offer ang By the help of our partner agency sa DSWD po, gina-refer nato na ang mga inana nga mga scenario po para ma-assist sila ma'am. Okay, thank you so much Okay po. ma'am, thank you. Thank you, Ms. John Gook ng XFM. Proceed po tayo sa next questions from Sir Franco Angelo Bagaloyos ng Kokoy Bags TV. Good morning po, sir. Good morning sir. Franco Angelo of Kokoy Bags TV Philippines. Sir, ako ang pangutana, this is in regards on follow-up question in regards ni Sir Bagits Baghanoy. Mahitungod sa ato abitong mga recruitment agency. So far, diri sa Zamboanga del Sur, sir, na nabatay kumusta ang atong pag-monitor sa ato ang mga recruitment agency nga kanibitang illegal na nabatay na monitor or na nabatay nahatagan og action ani? So far sir, kung illegal agency so far diri sa Pagadian wala pa ta. Pero naatay legit nga agency karon diri sa Pagadian, 16 ni sila kabuok. Dayon naaputay mga agencies nga na-close na. Walo po na sila ka agency na close na nga mga kuan agencies ang agency na mismo ang nag-close. Kay dili kuan ang ilahang kuan recruitment di ari sa Zamboanga del Sur. Okay, sir. So, pwede ba na mo mahibawaan, sir, just in case nga naamanggali tay ma-monitor nga bag-o or something kanibitang ato ang mga na-monitor nga mga illegal, unsa kaayo ila ang sanction just in case nga ma-monitor na to nga dunay illegal. Gusto na mo mahibawaan kung unsa ang pwede nga naba sila penalty or unsa ilang sanction as illegal. So recruiter. naadyo na sila penalty sir no kung illegal recruitment sila, so naay chance nila nga ma-close ang ilahang agency, i-cancel ang ilahang kuan license. Okay, maura na siya sa pagka-preso or wala pa so far. So far sir kung kuan naadyo pud ma-preso kung katudjong mismo recruiter. Katugid mismo Oo. recruiter. Okay. Sir, thank you so much. Sige sir, thank you so much po. Thank you, Sir Franco Bagaloyos ng Kokoy Bags TV. Our next questions will come from Sir Jason Ravelo ng Wanda Radyo Pagadian. Yes, sir. Hello sir, good morning. Good morning. Imong gimension kaganina, sir, nga ang OWA, kon Overseas Workers Welfare Administration, ug ang buhatan sa Department of Migrant Workers, managsama ra sila og function. Dili pa ta makaingon, sir, nga redundant lang ang mga kining programa sa duha ka mga ahensya o unsa may mandato sa ato ang buhatan jud, sir? So, no, parang siya no, parang pare-pareha jud po ang atong programs and services, pero lahi-lahi siya og kanang murag function, pare-pareha lang siya ngalan pero lahi-lahi siya og functions. How about, sir, sa unsa nga lahi-lahi, sir? Kaysa among pagsabot, Like- ang OWA mo tabang pod siya og kini mga overseas Filipino Oo. workers o OFW. Then ang buhatan pod sa Department of Migrant, Like, mutabang ra gyapon OFW. Example na to sir ang kanang like sa
sa shipment, no, like for example katong mga ato ang mga na kuan na mga OFW na matay sa abroad. So ang request is moagi sa MUA para shipment. Dayon si si OWA ang mo-assist ana para sa kuan ni sa human remains ni OFW, like mo-assist, no? Host country to Philippines, tapos for example sa Manila to kuan diari sa tuang probinsya. Like kinana po magtinabangay ra jud mi. So murag makaingon jud ta nga partner ang duha ka Partner ahensya. jud mi ang DMW and OWA para sa mga OFWs. So dugang na lang po nato ning pangutana sir, kay naapoy nag-message nato nga pwede ba daw nimo mapangutana isip usa ka OFW. Unsaon man pag-apply labi na sa mga programa kining gitawag nilag agarang aksyon sa klolo para sa nangangailangan program. So mao na siya ang ato ang Action Fund nga program under the integration program ni DMW. Kato na mga OFW nga severe ang mga cases, no? Especially sa medical condition. So like cancer, stage 4 kana sila no ang under ana nga mga kuan. Hatagan nato na sila og mga financial assistance para sa ilahan, no? Then also naaputay kato mga detained na OFW. So napailan og mga cases dito sa gawas, then nakauli naate assistance ana sir nga ginahatag under Action Fund. So kung kinsa man tong mga OFWs ana sir nga victim sa mga ana or na like especially dito sir sa tuang sa medical assistance. So pwede kaayo bisita sa office sir para matagaan day nato og action po. Unsaon nila pag-apply sir? Labi na kung anaa sila sa gawas dayon maglisod sila og dangop sa inyong buhatan. Siguro sir na ang ilang family member pwede sila makakuan sa amo sir. Adto lang sa Oo. So ang mahimuan ang mga pamilya mo ay mag-coordinate sa inyohang. Yes sir, mao buhatan. jud na ang ato ang kuan makipag-coordinate sa jud sa MUA para matagaan nato og action. Dugang na lang po nako ni pangatana, alas na lang ni. Unsa ba'y matabang po sa o matabangan ba sa DMW ang atong mga kaigsuonang abroad o naa nagtrabaho sa gawas unya wala miagi sa saktong proseso o makaingon ta nga legal ang ilang pagawas. So kana sir no kanang mga naman jud uban nga OFWs dili na to sila matawag og OFWs kung wala sila niagi sa saktong proseso. So kung baga mahulog na lang sila ng mga turista. No dahil pag-abot ito manarbaho. So ginatagaan ra gyapon nato na sila sir og assist legal actions dito no kay by the help sa ato ang Migrant Workers Office. Sige kanalan sir maing buntag. Sige sir, thank you kaayo. Thank you, Sir Jason Revelo ng Wanda Radio Pagadian. Let's hear the questions of Sir J. Ofima ng Bell FM. Hello sir, good morning po. Hello sir, good Okay, morning. sir, good morning. Sir, for the record and kuan sir, kumusta ba ang ato ang trafficking in person diri sa Zamboanga Peninsula sir? Ubos ra ba ang ato ang data? So far sir, continue ra gyapon ta in campaigning, awareness para sa ato ang mga kuan kay para lang jud malikayan ang mabiktima ta sa mga illegal recruitment activities po. Sir, sa ato ganina magod sa pangutana sa taga XFM, do na tay ingon ka nga bayubay ang mga concern nga inyohang nadawat about sa mga gipang maltrato, di ba? So sir, sa inyohang buhatan do na mo'y datos diri sa Tibok Region 9, asa dapit sa Pagadian City, Zamboanga City, Dipolog or Dapitan nga dunay pinakataas nga datos sa mga OFW nato sir nga kining nakasinati o mga maltrato sir. So kung maltreatment siya nga kuan sir, siguro mostly sa tanang provinces is na man jud affect maltreated cases man good sir. So dili ko kakuan og pila kay matugod pa kay ang uban man good through kuan lang through the help sa OWA maka-assist me, then i-report nila sa MUA, so amo ra pong i-assist, then sa by provinces no, then also diri sa tuang kuan sa Pagadian. Okay. So, sir, last na lang siguro. Atong last year activity sa kining DOST, dunay memorandum of understanding tali sa buhatan sa DOLE, DOST, and also sa inyohang buhatan DMW. Kumusta ba ang program ato sir katong mga beneficiary nga nga time katong dito gipahigayon sa Zamboanga City? Unsay kumusta ang mga projects nga inyohang gi-implement?
So far sir, dili ko kuan hatag ana karon og kuan no kay nasa diri kasi ko sa Pagadian, so di kato siya nga kuan is nahitabo to siya dito sa ano Zamboanga. So dili kay ko kahatag sa imo karon pa og kuan jud kanang kuan kung unsa na ang dagan ato sa programs. Pero we assure you sir nga ang DMW is naara jud mohatag og serbisyo para sa katawhan og sa mga OFW. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Sir J. Ofima ng Bell FM. Now let's proceed to the questions of Ms. Leia Agonoy ng Philippine Daily Inquirer. Maayong buntag, sir. Hello, ma'am. Good morning. Initially, nahisgutan na ang kabahin sa trafficking and although dili man din kaayo sa ato ang area sa Zamboanga del Sur, no? Pero dili ikalilong dunay mga ma-recruit gyud from here and our neighboring provinces like Misamis Occidental, Yes, ma'am, naadjud, Oriental. ma'am. And dili pud ikalilong nga mo backdoor gyud sila and dinhi gyud sa Tawi-Tawi ang jump off area is Zamboanga City. Doon ay mga higayon nga mga reports, although dili official report, dili siya na mo makita sa official reports, pero naay matanggong in between diha sa dagat kay naguba ang ilang gisakyan nga boat, and then doon na ba'y coordination si DMW, OWA, and other agencies with the Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and others? Yes, ma'am, no, natay coordination ana ma'am with our partner agencies sa kuan, especially sa Coast Guard. Kay partner man jud na sila and also sa immigration, especially immigration, no, partner jud na nato sila sa kuan kay para sa malikayan nato ang trafficking. Yes. Ingon ani sir, for example, na-rescue sila, wala sila nakadayon og backdoor kay nagubaan og sakayan in between. Then na-rescue sila, nabalik sila sa Zamboanga City, gipapauli sila sa ilahang mga dapit, sa ilahang mga provinces. Doon na ba'y programa si DMW para sa mga ingon-ani nga mga supposedly gaplanong mag-OFW nga backdoor nga mga mag-TNT? Doon na ba ingon-anang programa ang DMW? Yes, ma'am, kanang i-profile nato na sila no, dayon hatagan nato na sila og legal assistance. Then pwede po nato na sila ikuan like nganong moagi pa man jud ta sa ingon ani nga proseso, like kung sama sa imong giingon man nga mag-backdoor daw. So tagaan nato na sila og legal assistance po. Because one of the reasons nga nung mag-backdoor sila is kutihan sila sa pagproseso sa ilang mga dokumento and kutihan sila sa pagpangita og saktong agency and na atulpod nga aduna po yung mga mangingilad nga mga recruiters nga diha sila diri taagi kay mas sayon. Mao jud na pod ang problema, ma'am, kay kung si kuan mismo, si biktima mismo is kabalo na siya nga dili legal ang iyahang kuan, then mo go ra gyapon siya ana nga kuan. So mabiktima jud siya even though kabalo na siya sa proseso. No, dili man jud dali pud ang pagproseso kung mga apply tag abroad, di ba, ma'am? So moagi jud ta og kuan. Muhatag jud ta og panahon sa proseso para legit lang jud ang atong pagpang-abroad and protected pud ta sa balaod. So doon nagyoy assistance nga ginahatag si DMW para sa mga gustong manarbaho abroad. Yes, ma'am. Dayon especially kanato mga deportees. So kana matong mga deportees na po na sila yung mga especially gikan sa Sabah, no? Gipang deport. Yes. So naana sila yung mga financial assistance po nga madawat sa mua sa DMW. Yes, kay sagad dinhi sa backdoor nato dinhi sa Region 9, diha man gyud paingon sa Malaysia Yes, ma'am. area Dira Sabah. jud sa Malaysia kay mas duol man gud daw. Yes, daghang salamat sir. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Leia Agonoy ng Philippine Daily Inquirer. Now let's have the questions of Sir Kurt Estabas ng Nonglading Radio. Hello sir, good morning. Good morning, sir. Sir, akong question is, unsa ang gibuhat sa iyong ehensya sir katong mga OFW na to nga naka-experience bitaw kining unsa nga ni pagpandapat silang mga amo? Okay. So inana sir is mao na siya to mga welfare cases no sa DMW kana mga sa akong ginakuan ganyan mga maltreated, mga kipasakitan nga mga OFW. So pag-request ang family ana sa mong opisina para ma-assist, then
with our coordination sa atuang MWO, i-visit nila to si OFW, then si OFW dalo na siya sa shelter, preparation for the repatriation. Kung si OFW is under pa siya sa agency, so si agency at mag-email ta na kay agency para ma-rescue to or ikumusta kung mao ba jud ni sakto ba ni ang report diri nga tinuod ba ni ang report diri unsa ba dapat kinahanglan ba jud ni siya og i-assist dayon kay para ma-rescue siya. So kinadala na siya sa shelter or sa agency po ang ato ang mga OFW, which is kato mga maltreated po. Under na siya sa ato mga welfare cases po sa ato ang mga OFW sa DMW, sir. Okay, last sir katong paunsa yung gibuhat sir sa mga illegal ring recruitment nga nagpadayon pag yun sila pang-recruit nga kabalo sila nga illegal ilang ginabuhat. Unsa ang sanksyon? If ever nga na sanksyon, aduna bay penalty o pila? So under man na siya sa ato ang protection, sir, no, kana sa ato ang mga sa illegal recruitment. So naadyo na siya sanctions na like pagka-priso. Then sa amount, sir, is dili ko kakuan sa mga pila ang penalties, pero naa na siya kuan nga legal process po para ana po sa ato mga illegal recruiter nga nanga-recruit sa ato ang mga soon to be OFW, sir. Diri sa syudad sa Pagadian sir naka-experience na ba tayong mga illegal nga mga recruiter? Or aduna ba tayo na unsay nga nahibawan? Naata yung mga kuan, sir, like siyempre sa social media kana mga posting, no? Especially gina-check na namo like legit ba ni nga agency na kung like anong maninag like nagkuan sila mag-hiring sila ani nga lugar. So kinahanglan na gina-check na muna kung naaba jud na sila kuan permit to conduct recruitment activity ana nga lugar, sir. Para at least kung dili bang gani, so ginatipan na mo po na ginakuha na po na namo ang like sa with the coordination sa tuang LGU sa peso like kanini like for example sa laing municipality, sir, nga kung nagka-conduct dira og SOR SRA special recruitment activity, so mangutan mi, sir, para at least kung kuan ug unsa budget kay baka dili ni siya kuan wala ni siya gitagaag permit to conduct recruitment activity ana nga munisipyo. Okay sir, yun lang po. Thank you. Thank you, Sir Kurt Estabas ng Nunglading Radio. We have one more question from Miss Christina Galamiton from Brigada News FM Pagadian. Good morning, sirs. Hello, ma'am. Yes, sir, from Brigada News FM Pagadian. Kini nga sitwasyon, sir, ba? Nag-abroad ang usa ka individual din. Kabalog yun siya nga, dili to legit ang mao nga gi-applyan niya. Nya kay gusto gyud siya nga magtuman, so mi-dive siya ato nga atuan niya nga trabaho. Here comes, sir, nga kuan siya dito, gimaltrato siya. Dayon, time pod nga gusto na siya mo mangayo og tabang. Pwede ba siya nga makahangyo og tabang sa mga legit nga kasama sa nga kanang gipang-applyan karon? Yes, ma'am, no, ginatabangan na gyapon na muna, no, nga inana nga mga scenario even though si OFW kabalo na ni siya nga biktima kuan siya ani nga kuan illegal recruitment. So ginatabangan ra gyapon na namo, ma'am. Salamat po, sir. Sige, ma'am. Thank you, Ma'am Christina Galamiton ng Brigada News. Sir, we have also monitored some questions online before mo tapos sa ato ang episode. Yes, sir. Naay question diri, sir, from Zamboanga, Sibugay. Since DMW is regulating mga recruitment agencies, how do you regulate and protect first-time OFWs? So sa ato ang mga first times OFWs during sa ilang application, kung mag-apply man gani sila sa agency, then sama sa kong gingon kaniya, sir, no, na sa PIOS, no, pre-employment orientation seminar, diha pa lang makabalo na sila, sir, sa ilang right o kuan sa unsa ilang right sa employer, right ni OFW. So dira pa lang daan protected na sila, sir. Kay nagakuha naman ta og orientation sa ilaha. Nga para ma-aware jud sila kung unsa ilang buhaton kung magkinaunsa, di ba? And ma-assist po dayon sila, sir. Yes. Sir, kaning mga legit nato nga mga recruitment agencies, makita ba nato ni ang list ani sa inyong page? Yes, sir. Bisita lang mo sa ato ang website dmw.gov.ph. Naadira ma-search nato na diara ato ang mga legit nga agencies, kanusa ang expiration, unsa ilang license number. So dira nito makita kung legit ba jud sa agency. Kana lang
nga lihok no ni nagplano na mag OFW, mas safety na siya no ug malikay na siya sa gitawag nato og illegal recruitment. Kay pag-click pa lang daan, pag-search pa lang daan sa name sa agency, makita na nila. Dayon, ang available job orders po sa per agency is naa po na siya sa mong website, sir. Makita po na siya. So makita po na siya ko dito sa list kung available job orders ni agency. So kana pa lang action ni planning to become an OFW, so malikay na siya sa illegal recruitment. Thank you, sir. Napay question, sir, from Zamboanga City naman. Sa pag-usbong ng digital hiring at online job offers, paano tinutugunan ng DMW ang mga bagong anyo ng recruitment scams sa social media? So Online, ang mga Yes, sir, no. Uso na jud kayo na siya karon kanang sa social media kay using through social media no basig ma-convince na ta like ani paspas ang proseso, dako ang sweldo, no walay hassle, no. So, mga hakbang ng DMW para sa illegal recruitment scam, paghahain ng babala. So, ang DMW is naga-post mi sir og awareness regarding ana nga dili ta magpatunto, no? Sa ato ang magpailad use sa social media, especially ang Facebook, sa TikTok, kana, no, Instagram. So, dira nga mga social media sites, no, ang ato ang mga ang DMW is naga-post pod awareness ana. Dayon pagsubaybay sa social media, then action sa cyber recruitment, no? Nakipagtulungan tayo sa ating law enforcement para tugisin ang mga gumagamit ng makabagong taktika using the social media. Then pagpapalakas ng kampanya against illegal recruitment. Okay. Lastly, sir, from Zamboanga Sibugay naman, how is DMW coordinates with local government units sa Zamboanga Sibugay considering wala pa tayo dito, sir, no? Extension office Yes, sa wala atong po. area. So, Oo. paunsa sila maka-avail sa mga sa mga benefits o mga reintegration programs ninyo, livelihood support? So, since wala pa man tayo DMW sa Zamboanga Sibugay, so naaman tayong in partnership gyapon sa sa Overseas Workers Welfare Administration or sa OWA IPIL, pwede sila muduol dito, sir, sa opisina sa OWA sa IPIL located sa Barangay Taway, no, sa Bagong Bayan. So dito pwede sila mangayo dito og assistance, then i-forward na po na diri sa mua sa OWA IPIL ang unsa ang concern ni OFW. Then by the help po sa ato ang mga migrants coordinator sa Zamboanga Sibugay, mas mapadali nato ang ato ang mga concern in issues sa ato ang mga OFW nga naa sa Sibugay kay paspas jud no muduol silang migrants coordinator, then matabangan lang jud po dai na, sir. Yes. Rejoinder didiri nga question, sir, no? Since ang ato ang offices are only found in the regional office, Zamboanga City, and Zapagadian City, Yes, sir. so nana ba tayo plano to establish offices in the different provinces, including Del Norte, Sibugay, and Sulu? Yes, sir, no, naana tay plano ana nga ang DMW is magbutang, no, naka-line up na jud na siya, no, by the ipangusgan dyan na sa mga regional directors, si Ma'am Gay, nga maka-establish ta og provincial offices, no, sa ato ang region, especially ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Basilan, and Hulu-Sulu, since ang Hulu-Sulu is under naman siya sa Region 9, para accessible na dyan siya sa ato ang mga OFW ang assistance nga ilahang kinahanglanon. Okay. Dili na sila, sir, mo biyahe, sir, o mga layo pa kayo, miles pa para ma-assist lang nato. I think we have already exhausted all questions, sir, from our media partners who are here with us sa ating venue, and all questions din sa mga viewers natin online. So, sir, before we let you go for today's episode, closing statement po ninyo. DMW 9 remains steadfast in its commitment to continue providing unwavering support to our OFWs and their families. We recognize the sacrifices they make and the vital role they play in strengthening not only their households but also our nation's economy. Rest assured that we will persist in delivering responsive, compassionate, and meaningful services to ensure their welfare, protection, and empowerment at every stage of their journey. Sa tanan nato nga kaigsuunan sa Zamboanga del Sur, sa Region 9, Zamba Sulta, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta sa DMW para sa ating mga aspiring OFWs.
please take the legal pathway. Makipag-ugnayan sa DMW bago magbayad o mag-apply para hindi mabiktima ng illegal recruitment. Sa ating OFWs abroad, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Ang DMW, OWA at lahat ng ahensya ng pamahalaan ay handang sumuporta, tumulong sa anumang oras. Together, let's build a safer, stronger, and more empowered Filipino migrant community. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. And we look forward to continuing this shared mission of service and support. Maraming salamat, Sir Lito Sidorano, the Labor and Employment Officer of Pagadian Regional Extension Office of DMW Regional Office 9. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank Until you po, your Tay. next guesting. Yes, sir. Atin pong pasasalamat sa mga sumubaybay at tumutok sa ating episode ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Adaga at sa buong puwersa ng Philippine Information Agency Region 9 at sa ating guest mula sa Department of Migrant Workers Regional Office 9, ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Rio 9. Daghang salamat.